Magandang araw na muli mga boss. Ang problema ni customer, malakas na yung tagas ng langis niya dito sa valve cover. At higit sa lahat mga boss, low power na ito, lalo na sa akyatin. Kaya kung libre kayo, panoorin nyo kung ano yung gagawin ko. Pasok muna ako dito sa loob ng sasakyan ni customer. I-check ko naman itong kilometer reading niya kung ilan na. At kung makikita nyo, 226,000 na mahigit yung tinakbo ni customer. Pag ganyan mga boss, pati itong EGR, intake manifold, throttle body, lilinisan ko na yan. Kung tutuusin pati itong timing belt palit. Kaya lang wala pang budget si customer. Kaya pina-schedule niya na lang ulit. Una, tatanggalin ko muna itong engine cover niya. Sa pagtanggal niyan mga boss, iangat nyo lang. Nakita niyo naman mga boss kung paano ko siya inaangat, di ba? Alalay lang mga boss, tapos bigla mo siyang iangat. Pag natanggal mo na itong cover, luwagan mo naman itong clamp mga boss, gumamit ka ng Phillips screw dyan o kaya socket wrench sa number 10. Yun lang, maluluwagan mo na itong mga clamp dito sa turbo pipe niya. Tapos gamit ka ng socket wrench sa number 12. Tatanggalin mo naman itong bracket ng engine cover mo. Meron lang naman yung 2 bolt na number 12 para matanggal mo na itong bracket. O, diba? Tanggal na. Tapos dito ka naman sa turbo pipe mo, may socket wire sensor dyan. Hugutin mo lang. Tapos gamit ka ng socket wrench sa number 12 para matanggal mo naman itong bracket dito sa turbo pipe mo. 2 bolt lang naman yan mga boss. Pag natanggal mo yan, pwede mo nang hugutin itong turbo pipe mo. O, diba? Tanggal na rin yung turbo pipe. Pati itong rubber connection niya mga boss, tanggalin mo rin. Tapos ito naman sa throttle body, may socket wire yan. Hugutin mo rin. Ayan mga boss. Ilapit ko itong camera para makita nyo naman, hugutin ko itong mga socket wire dito sa injector niya. Isa-isa lang yan mga boss. Oh. Hugutin nyo yung socket wire dito sa injector. Ipipress nyo lang itong socket wire tapos hugutin nyo na yan. Sa dulo mga boss, tumungtong na ako. Medyo malayo na eh. Ganun din, yung socket wire hugutin mo rin. Pag nahugot mo na itong 4 na socket wire, gamit ka ng socket wrench sa number 10 para matanggal mo itong 2 bolt na number 10 na holder nitong harness mo. Tapos may isa pang socket wire dito sa throttle body, huhugutin mo rin yan mga boss. Ayan yung hinugot ko. At para medyo maluwag ako magtrabaho mga boss, tatanggalin ko itong fuel pump assembly dito sa position niya para maluwag kong matanggal yung bolt and nut dito sa intake manifold. Pagtanggal naman ng fuel pump assembly mga boss, meron lang naman yung 2 socket wire na uhugutin ka, tapos 2 fuel hose dito sa ibabaw. O ayan yung mga tinatanggal ko. Pag natanggal mo na yung 2 fuel hose, uga-ugain mo lang yan, tsaka mo iangat itong fuel pump assembly mo. O diba ganun lang, tanggal na siya. Tapos gagamit ako ngayon ng socket wrench sa number 12 para matanggal ko yung 2 bolt dito sa bracket ng throttle body. At dito naman sa ibabaw ng throttle body mga boss, meron yan 2 nut at 1 bolt na tatanggalin ka. Number 12 din yung bolt and nut na tatanggalin mo dyan. Kung mapapansin nyo, mahaba yung bolt na tinanggal ko dyan kasi connected na yan dito sa EGR niya. At dahil sa natanggal ko na yung 1 nut at 1 bolt, ito naman yung pangalawang nut mga boss na tinanggal ko. Pwede ko na ngayon iangat itong throttle body. O ayan yung throttle body mga boss, natanggal ko na siya. Dito naman ako ngayon sa EGR pipe niya. Tatanggalin ko yung nut dyan na number 10. Ayan mga boss yung tinanggal ko. Ayan, medyo malalim lang yan mga boss eh. Ayan yung number 10 na nut dito sa EGR pipe niya. Tapos yung kinakapa ko dyan mga boss, ayan yung socket wire dito sa fuel rail. Naharangan kasi niyan yung 1 nut dito sa intake manifold. Number 12 naman yan mga boss, yung tinatanggal ko na nut. Ayan, naharangan kasi yun ng socket wire ng fuel rail. Ito na yung nut na number 12. Tapos gagamit ako dyan ng plier para yung mga clamp dito sa fuel hose, mailihis ko yan nang sa ganun itong 2 fuel hose mabunot ko. Medyo masikip mga boss kaya lumipat ako ng position. At kung makikita nyo, tinatanggal ko na nga itong isa pang fuel hose. Yan, okay na, di ba? Tanggal ko na yung 2 fuel hose dito sa ilalim ng intake manifold. Ito naman 2 nut na number 10 dito sa EGR pipe niya. Tatanggalin ko rin yan. At meron pang natitirang 1 number 10 na nut dito sa EGR pipe niya mga boss. Ayan yung tinatanggal ko. Ayan, tatanggalin ko rin yung 1 nut na yan mga boss. Nang sa ganun, itong EGR pipe niya, mahugot ko na. Diba? Natanggal ko na. Bali, 4 na nut yung tinanggal ko dyan. Tapos gagamit ako ng box wrench sa number 17. Kung makikita nyo, niluluwagan ko naman itong injector pipe nut niya. Pag naluwagan nyo na itong mga nut dito sa injector, at sa palagay nyo, kaya nyo nang gamitan ng kamay yan para hindi na kayo magtagal sa pagluwag. O di kamayin nyo na yan para mas mabilis nyo ma-disengage itong mga nut dito sa injector. At dahil maluluwag na yan mga boss, dito ka naman ngayon sa ilalim ng intake manifold mo. Nandyan yung fuel rail mga boss, nakakonect dyan itong 4 na injector pipe dito sa fuel rail. Number 17 mga boss na open race yung gagamitin yung pagluwag dyan. Pag na-disengage mo na itong pipe nut niya dito sa fuel rail, tanggalin mo na rin itong socket wire dito sa EGR, tsaka mo ngayon iangat na itong EGR mo. O di ba? Tanggal na rin itong EGR mo. Susunod naman diyan itong mga bracket ng injector pipe mo, tatanggalin mo yan para mabunot mo itong
injector pipe mo. Ayan mga boss, natanggal ko na itong injector pipe. Pero tatlo pa lang yung natanggal ko. Ito yung pang-apat mga boss na injector pipe niya. Tatanggalin ko muna sa pagkakabracket tapos iaangat ko na yan. O di ba? Natanggal ko na yung apat na injector pipe. At dito naman ako ngayon sa intake manifold. Dito sa intake manifold mga boss, meron niyang apat na bolt at dalawang nut. Yung dalawang nut mga boss, nasa magkabilang gilid yun ng intake manifold. At kung may mga pagkukulang man ako sa mga nasasabi ko mga boss, lalo na sa mga pangalan ng parts na hindi ko na perfect, pakiunawa nyo lang itong video dahil alam ko naman sa mga viewers ko karamihan dyan matatalino. At ang nasa lang naman ng puso ko, mabigyan kayo ng idea. Ang mahalaga dito, magawa ko yung sasakyan ng maayos. Tandaan nyo, lahat na makakaabala dito sa pagtanggal nyo ng intake manifold, tatandaan nyo kung saan nyo siya tinanggal at kung paano nyo siya tinanggal para hindi kayo magkamali. Basta ang masasabi ko lang sa inyo dito mga boss, pag kayo magdi-DIY ng sasakyan nyo, lagi nyong sasamahan ng pag-iingat. At pag ganito naman ang gagawin nyo, wala naman masyadong big deal dyan. Ako nga na maliit lang ang kaalaman sa paggawa ng sasakyan. Na umaasa lang ako na sa awa tulong ng Diyos, tutulungan niya ako. Nakita nyo naman nagagawa ko. Kayo pa na napanood nyo na. O di mas madali na lang sa inyo. Di ba? Basta lagi yung tatandaan na huwag nyo makakalimutan na ang mahalaga ay yung importante. Hindi kayo magkakamali mga boss. Parang ang gulo Tanggalin ko na nga itong intake manifold mga boss dahil natanggal ko na yung apat na bolt at dalawang nut dyan. At dito naman ako sa harness mga boss, meron pang dalawang socket wire sensor na huhugutin ka dyan. Kailangan kasi mga boss itong harness, mailihis mo yan. Para pag inangat mo itong valve cover dahil papalitan mo ng gasket, ayan ganyan, may angat mo itong valve cover gasket mo. Hindi ka mahihirapan. Ganun lang naman ang style ng pagtatrabaho mga boss para masaya kang gumagawa. Hindi ka nabubugnot. At dahil nga sa nailihis ko na itong harness mga boss, nakita nyo naman gumamit na ako dyan ng socket wrench na number 10 para matanggal ko lahat ng bolt na nakapaligid dito sa valve cover. Pero hindi naman lahat ng nakalagay dito sa valve cover mga boss, bolt, meron dyang dalawang nut na tatanggalin ka rin. At ang size ng bolt and nut na tatanggalin mo sa valve cover, number 10 yan mga boss. Pati yung naka-engage na hose dito mga boss sa valve cover, tatanggalin nyo rin yan. Basta lagi nyo tatandaan, lahat ng makakaabala pag nagtanggal ka ng valve cover, i-disengage mo siya o kaya naman i-release mo. Siya nga pala mga boss, ito yung nakalimutan ko. Hindi mo maiaangat itong valve cover mo kapag itong rubber cap ng injector, hindi mo siya tinanggal. Gumamit lang naman ako dyan ng manipis na flat screw. Ayan mga boss, yung tinatanggal ko, yung rubber cap nitong injector niya. Ayan, pag natanggal na yan mga boss, gumamit ka na ngayon ng flat screw. Sikwatin mo paangat itong valve cover mo. Pero dahan-dahanin mo lang mga boss, baka naman mabasag itong valve cover mo. Pag naiangat mo na siya, tsaka mo ngayon siya ay alalay sa pag-angat. Ayan, katulad ng ginagawa ko. O diba, natanggal ko na itong valve cover. O ayan na ngayon silang tinanggal ko. Ang hindi ko alam kung mabubuo ko pa yan. Unang-una kasi wala naman akong helper na magpapaalala sa akin na mali ang ikinabit ko. Basta ang mahalaga, naniniwala ako na hindi ako makakagawa kung hindi ako tutulungan ng Diyos. Lilinisan ko na itong mga pyesa mga boss. Sa paglinis na ginawa ko dyan, gumamit na ako ng gasolina, binabad ko ng kaunti, tapos gumamit ako ng throttle body cleaner. Ayun ang ginamit kong pang-spray sa mga sulok-sulok ng EGR at ng itong throttle body. Pati itong sensor ng EGR mga boss, nilinis ko rin yan ng throttle body cleaner, inisprayan ko rin yan. Basta lahat ng pyesa na tinanggal ko mga boss, malinis ko yan na ibabalik. At dahil nga sa mahaba itong video mga boss, abangan nyo sa part 2. At muli maraming salamat sa panonood. Sana nakakuha kayo ng idea at kung maaari, huwag nyo naman sanang kalimutang mag-subscribe sa channel ko. Maraming salamat!